Para sa kakaibang pasyalan, tutungo ako sa isang probinsya kung saan pinagsama ang turismo at agrikultura. Welcome to Laguna! Ang agenda for today ang maging close kay Mother Nature at magpakabusog sa mga pagkain good for the health. Umpisahan na natin ang chibugan. Dito sa isang farm sa San Pablo, Laguna, ipinagmamalaki ang kanilang version ng longganisa. Presenting ang longganisa tinaktak. Gawa raw ito sa karne ng pinaghalong breed ng Vietnamese hog at Pinoy pig. Ang pinagkaiba lang naman nila ay yung papaano mo inilagaan ito. And then kung pagdating sa karne, mas lean ang meat ng crossbreed ng Sus Filipinesis sa kanitong Vietnam hog. Makakasiguro raw na malinis ang ginagamit nilang karne dahil imbes na processed foods ay masusustansyang dahon ang ipinapakain nila sa mga baboy. Bukod pa riyan, siksik din ito sa mga healthy sangkap gaya ng faliera na isang uri ng prutas, turmeric o luyang dilaw, honey at bignay. Ang bignay ay isang uri ng prutas na indigenous na natatagpuan din natin sa Philippines. Mataas ang vitamin C content nito at saka medyo may asim. So instead na maglalagay ako ng suka, edi yung asim na lang natural pa rin. Oh. Okay, kulay niya. Ay, ang galing. So sa halip na gagamit ka nung saletre o gagamit ka nung mga pang food coloring, pangit yun. At least ito, At least ito, natural the better. natural. Sa paggawa ng longganisa tinaktak, pigaan ito ng bignay. Ang lalaki ng bignay. Pagkatapos, kulayan at lagyan ng pampaasim ang karne. Gayatin ang faliera. Isang klase din ito ng nasa pagitan na yata ng herbs or fruits ang kanyang characteristic or quality. And then yung enzymes niya, yung katas kapag nilagay natin dito, napakaganda niya as anti-cancer. O di ba may longganisa ka na may health benefits pa. Okay. Ihalo ang faliera sa giniling na baboy. Lagyan ng turmeric. Di ba yan yung marami talaga yung health benefits kasi ginagawa ng capsule yan eh. Yung parang ano niya, kasi anti-inflammatory. Ako nagaganyan din ako eh kasi tas antioxidant, tas immune system booster na, sir. Dami siyang gamit. Ang ginayat na luyang dilaw ang magbibigay ng magandang kulay sa karne. Ilagay ang bawang, pampatamis na honey at sibuyas. Itong ginigrill naman, ito yung na-steam na nila sir kanina. So after steam, i-grill na siya. 'Di ba? Healthier pa rin siya dahil usually ang longganisa fried, i-deep fry mo, daming oil. Ang sign mo na luto na siya at maganda yung pagkakaluto niya kapag nag-crack yung kawayan. So, ibig sabihin, sir, luto na po yan. Luto na ito. Pwede nang lantakan ang longganisa. Hindi siya oily. Hindi siya oily. Dry. Tapos, may yellow-yellow. Yeah. Medyo pink nga dahil sa ating mga natural food coloring. Uy, masarap, no joke. Hindi lang longganisa tinaktak ang star sa farm na ito. Kung ang lamang lupa ay kinatatakutan ng marami, dito ang lamang lupa raw ay planchado. Sir, bakit po lamang lupa? Okay. Pagka nag-harvest ka ng laman ng dagat, tawag natin doon laman dagat, di ba? So yun namang nag-harvest ka galing sa ilalim ng lupa, tawag namin laman lupa. Okay. Pwedeng gawing planchadong lamang lupa ang kahit anong klase ng root crop. Pero itong ginagawa namin ngayon, ang taro o gabi. Gayatin ito, haluan ng asukal, kaunting asin at buko. Pahira ng mantikilya ang dahon ng saging. Ipalaman ang mixture sa dahon. Saka ito ilagay sa baga para planchahin. Ang galing. Kasi di ba mostly mga ganitong kaplantsahan,
nakikita na lang natin sa mga museum, ganyan. Ngayon lang ako nakakita ng working na ganyan pang plancha eh, di ba? Meron pa palang gumagamit niyan. Pagka iyan ay kita natin na medyo natutuyo-tuyo na yung ilalim, so pwede na natin yung patungan ng plancha. Wala ko yung ginagawa ng plancha. Na-excite ako na. Pwede naman mamaya pag crispy na. Kaya lang mainit paano magagawa ng plancha. Pagkatapos plansyahin ng 5 hanggang 10 minuto, pwede nang kainin ang planchadong lamang lupa. Subukan na lang kita. Kaya natin. Aray! Okay. Ang init! Pagising. Hindi masyadong matamis. Tapos ang pinakamalalasahan talaga, yung pagka-smoky niya. Masarap to, kakainin mo siya. Feeling ko masarap siya pag may ice cream. Pagkatapos mabusog, simulan na ang Farming 101. Dito sa Mahayhay sa Laguna, matatagpuan ang farm na ito na handog ang first-hand experience ng buhay probinsya. Masaya itong bonding activity kaya sinama ko ang kapatid kong si Benice para makigulo. Mag-enjoy kasama ko! At ano pong difference ng yung regular at nakasanayan nating farming sa organic farming? Ayan. So, sa organic farming, ma'am, meron po tayong process at ang organic po ay hindi po tayo gumagamit ng mga pesticide o mga Pesticides. chemical po. Yes, ma'am. So, dito po sa amin, all natural po lahat. Ano po ito? Ito po yung ating potting mix. Mixture po siya ng carbonized rice, yung sinunog na iba po, at saka vermicast, yung hoops po ng African night roller. Ano po yung African night channeling? Yung African night roller, ma'am, isa po siya sa pinakamalinis na bulate kung saan yung manure nila is very nutritious. Kasi 'di ba, ang organic vegetables, mas mahal siya kaysa sa regular vegetables kahit kunwari bibilin lang natin sa supermarket. So ngayon, ito tinuturo nila dito kung paano paano ka makakapagpalaki ng sarili mong organic vegetables, tama? Yes. Bukod sa pagtuturo ng organic farming, pwede ka rin mag-harvest habang nagtutour sa kanilang organic farm. Ito po yung ating sitaw. Dito, sa balde lang po namin siya tinanim and then makakapag-provide na po kayo ng sariling sitaw. So ito yung sitaw. Sorry, kaya na po kasi nakita ng... Okay lang po, ma'am. Sa ngayon po kasi namumulaklak pa lang po siya. Ito po yung bunga niya. Ayan. Ang galing! Ayan, ma'am. Ay, ang galing oh. Parang hindi lang siya ano. Kailangan nakita ng puno ng sitaw. Amazing! And then ito naman pong punong yan. Yan po it's Satsuma orange. Ano po yun? Satsuma orange, isa po siya sa variety ng orange. Pero kahit ang hinog niya po is green pa rin. Para siyang dalandan actually, pero orange siya. Isa siyang kulay green na orange. At saka, si Benice, meron siyang dalang basket because dito, pwede kang mag-pick also, di ba? Pwede Opo. kang, Pick and pay. ayun, pick and pay. Mag-pick ka muna, tapos babayaran mo, kumbaga, upon checkout bago ka lumabas. Di ba, Yes, no? ma'am. Ayan. Bukod sa prutas, meron din silang herbs at gulay. Hindi lang sa mga tanim applicable ang pick and pay. Dahil kung gusto mo raw matikman ang masarap na organic chicken, catch me if you can ang drama ng mga manok. After 1,000 million attempts na hulihin ng manok, I therefore conclude na hindi kayang talunin ng mulawin ng manok. At dahil hindi ako makahuli ng manok, sana naman makatsamba ako ng malaki-laking isda. May beard pa ito, Lettuce at iba pang klase ng gulay ang kinakain ng mga isda rito. Kaya makasisiguro kayong malinis at masusustansya sila. Pagkatapos ng halos 1 oras na pamimingwit, tada! Hoy! Ba't siya may nakuha? Bakit? Favoritism talaga to. Di na to makatotohanan. Oh, may ulam na si Benice. At ako naman,
Ito po ang aking diet daw kasi ako kaya ang kailangan daw luto sa kanya fish fillet. How was the tour? Did you like the tour? Ha? Anong favorite part mo? Yung fishing. Yung fishing yung favorite part mo. Oo, kasi syempre, di ba, para sa akin, yung tour, it was educational and fun at the same time. Yun nga lang, syempre, mainit. Pero, ang dami mo rin kasi matututunan kahit yung, kung ano yung silbi ng mga herbs. At ngayon, kami ay kakain. Ito ang akin. Sa akin yan. Sa'yo ba to? Sa akin to. Sa'yo to? Sa'yo to? Sa'yo sa akin? Kunin mo nga. Di ba bati tayo? Ito kinuha ko. Kain na. Nakakahiya naman, baka matinga ako. Kakaingin ko na ang aking hinuling isda. Diba? I'm so happy. I'm so proud of myself. Sa mga naghahanap ng quality bonding na pampamilya, bakit hindi subukan ang farm tour? Marami ka nang matututunan habang inaalagaan ang inyong kalusugan.